Sa silid ng interogasyon ng FBI, gumamit si Hutch ng lighter para matigil ang pagdurugo ng kanyang mga sugat. Isang lobo ang lumitaw sa tabi niya, at ang mga ahente ng FBI ay nagtataka sa kanila. Nagsimula ang lahat ng ito ilang linggo na ang nakalipas, si Hutch ay masayang namumuhay kasama ang kanyang asawang si Becca, ang kanilang anak na babae na si Sammy at ang kanilang anak na si Brady. Gayunpaman ang kanyang buhay sa trabaho ay mas madilim. Assassin siya para sa gobyerno kaya madalas na kailangan niyang umalis sa hating gabi para pumunta sa mga delikadong misyon. Nagiging sanhi ito ng madalas niyang hindi pagdalos sa mga kaganapan ng kanilang pamilya, kaya naman mas lalong nadidismaya si Becca sa kanilang relasyon sa araw-araw. Sa mga araw na umuuwi si Hutch, nararamdaman niya ang agwat sa pagitan niya at ng kanyang pamilya. Isang umaga ay binanggit ni Becca na malapit na ang summer break kaya naman ipinangako ni Hutch na gagawa siya ng mga plano pagkatapos ng kanyang misyon. Magsasalita pa sana si Becca na masama ang loob ngunit nagpasya siyang magpigil at umalis para magtrabaho. Maya-maya ay naghihintay si Hutch sa isang reception ng hotel hanggang sa makapasok sa elevator ang mga target niya. Sinundan niya sila papasok pagkatapos ilagay ang sign na out of service. Sa mabilis na paggalaw ay kinuha niya ang baril mula sa isa sa mga lalaki at sinimulang makipaglaban gamit ang kanyang mga kamay. Hinarap niya ang maraming pag-atake ng sabay-sabay sa maliit na elevator. Sinubukan ng isang lalaki na tawagan ng emergency, ngunit pinigilan siya ni Hutch at ginamit din ang wire ng telepono bilang sandata. Pagkatapos ng maraming suntok at sipa, pinabagsak ni Hutch ang lahat at kinuha ang data card mula sa bulsa ng lalaki. Sumunod ay sinubukan ni Hutch na tumakas papunta sa kusina para lang makakita ng grupo ng armadong mga lalaki na naghihintay sa kanya. Nagpaputok ang grupo kaya nagtago si Hutch sa likod ng mga kasangkapan, at doon ay nakahanap ng tangke ng gas na ibinato niya sa mga umaatake upang patayin sila sa isang pagsabog. Pagkatapos ay pumunta si Hutch sa parking lot kung saan nakatagpo niya ang isang gang na may mga machete, kinuha niya ang kanyang sinturon at isang tubo na tinanggal niya sa isang pader bago siya nakipaglaban. Madali niyang natalo ang mga ito at nang matapos ang misyon ay pinuntahan ni Hutch ang kanyang handler na si Barber para ibigay ang data card at sa sandaling nakumpirma nito na ang data ay maayos. Sinabi ni Barber kay Hutch na ang kanyang utang ay bumaba ng 800,000 at mayroon na lang siyang 30 milyon na natitira. Nangyari pala ito dahil sinunog ni Hutch ang kayamanan ng isang Russian gangster at binabayaran niya ito ngayon. Ang susunod na misyon ay handa na ngunit sinabi ni Hutch na kailangan niya ng pahinga upang makabawi sa kanyang pamilya. Pinahintulutan siya ni Barber ngunit sinabi niya na ang trabahong ito ay likas sa katangian niya. Nang maglaon, naisip ni Hutch ang tungkol sa isang sticker sa van ng gangster na nagpo-promote ng isang lugar na tinatawag na Plumberville na binisita niya noong bata pa siya. Dinala niya ang kanyang pamilya sa lugar na ito kasama ang kanyang ama na si David na dating ahente ng FBI. Naging masaya ang kanilang paglalakbay na dumating pa sa punto na napakanta pa sila. Pagdating nila sa hotel, ang mga bata ay hindi nasasabik na malaman na kailangan nilang magsama-sama sa isang kwarto. Kinabukasan ay pumunta sila sa lokal na restaurant at doon ay naalala ni Hutch ang tungkol sa mga araw na ginugol niya rito kasama ang kanyang kapatid. Habang naaalala ang nakaraan ay hindi sinasadyang napatitig siya kay Sheriff Abel na hindi natuwa kaya binigyan siya ng babala. Pagkatapos ay pumunta ang pamilya sa arcade, doon ay sinubukan ni Hutch na mapalapit kay Brady na ayaw pag-usapan ng kanyang personal na buhay at mas interesado sa pagpapahanga sa mga babae. Siya ay nanalo ng napakaraming tiket sa mga larong ito kaya ibinigay niya ang ilan sa mga babae bago ipinalit ang natitira sa isang teddy bear para sa kanyang kapatid na babae. Iniisip ng isang binata na nagngangalang Max na sinusubukan ni Brady na mapaibig ang kanyang kasintahan kaya sinabihan niya siya na humingi ng tawad ngunit tumanggi si Brady. Dahil dito ay isang away ang naganap kaya ang gwardya ay kinailangang tumakbo upang pigilan ang dalawa. Pinagalitan ng gwardya si Hutch dahil sa pagkakaroon ng magulong anak. Nagsimula silang magtalo kaya pinatigil sila ni Becca at sinabing aalis na sila. Sa kanilang paglabas ay pinulot ni Sammy ang mga piraso ng kanyang teddy bear, ngunit pinalo siya ng gwardya sa ulo. Galit na galit si Hutch pero nagawa niyang itago ito, ngunit pagkaraan lamang ng ilang hakbang palabas ay sinabi niyang nakalimutan niya ang kanyang cellphone at bumalik sa loob. Galit na sinipa ni Hutch ang pintuan at sinuntok sa mukha ang bastos na gwardya, sinubukan ng iba pang bantay na makialam kaya binugbog niya silang lahat. Ang bastos na gwardya ay bumalik para makipaglaban muli kaya itinapon siya ni Hutch sa isang pinball machine at binatukan siya ng ilang beses tulad ng ginawa niya kay Sammy, hindi siya tumitigil hanggat hindi siya tinatawag ni Becca. Inaresto sina Brady at Hutch kaya kailangang makipagtalo ni Becca sa mga opisyal upang subukang magbigay ng rason na ipinagtanggol lang nila ang kanilang sarili. Iniisip ni Brady na kahanga-hanga ang pakikipaglaban ng kanyang ama,
ngunit itinanggi ito ni Hutch at sinabing huwag siyang gagaya sa kanya. Nag-ambala sila nang dinala si Hutch sa opisina ng sheriff at nakilala niya si Martin, ang lalaking namamahala sa bayang ito at ang ama ni Max. Dahil sa sitwasyon na ito ay ipinaliwanag ni Hutch kung ano ang ginawa ng gwardya sa kanyang anak na babae, at tinanong siya kung ano ang gagawin niya kung siya ang nasa sitwasyon niya kaya pumayag na lang si Martin na hayaan ang buong pamilya. Gayunpaman ay naiinis pa rin si Sheriff Abel kaya naman palihim niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na patayin sila. Tahimik ang biyahe papuntang hotel at nang nasa kwarto na sila ay pinagalitan ni Becca si Hutch dahil sa ginawa niya, na ipinupunto na nagiging masyadong agresibo si Brady dahil sa kanya. Napansin niyang may isa pang dalang bag si Hutch at sa tingin niya ay nagtatago ito ng mga gamit sa trabaho, ngunit nang buksan niya ito ay nakakita siya ng isang bote ng alak mula sa lugar noong taon kung saan sila nagkakilala. Umiiyak siya habang nakayakap sa kanya na humihingi ng tawad, at maya-maya habang nag-e-enjoy sila sa alak ay inamin ni Becca na alam niyang isa siyang delikadong tao noong panahon na nagkakilala sila dahil ang kanyang katawan ay puno ng dugo. Kinabukasan ay nagpatuloy si David sa pagre-relax sa lumang kubo habang ang pamilya ay nagsasaya sa amusement park. Doon ay napansin ni Hutch na may pulis na kumukuha ng mga larawan sa kanila ngunit hindi siya nagsalita para hindi masira ang kanilang kasiyahan. Pagkaraan ng ilang sandali ay pumunta sila sa pier at napansin ni Hutch ang isang pulis na papalapit kasama ang ilang mga tulisan. Pinasakay niya ang kanyang pamilya sa isang bangka ngunit hindi siya sumama sa kanila at nagdahilan na masakit ang tiyan. Pagkatapos ay sumakay si Hutch sa isang bangkang walang laman at doon ay sinundan siya ng mga lalaki gayunpaman, ang ilang mga turista ay sumakay din. Sa sandaling maglayag ang bangka, ang mga tulisan ay nanatili sa likod at sinabi kay Hutch na gusto nila siyang mamatay. Sinubukan ni Hutch na magtanong kung ano ang kanilang dahilan, ngunit lumapit ang isang lalaki kaya ipinagtanggol niya ang kanyang sarili at doon naganap ang isang away. Sinubukan ni Hutch na makiusap sa kanila ngunit hindi sila nakinig at pinukpok ng isang lalaki sa mukha si Hutch. Labis na nahirapan ang mga tulisan sa husay ni Hutch kaya muling sinubukan ni Hutch na mapakalma ang pulis ngunit ang pulis na walang alam ay pinutol ang kanyang hinliliit na nahulog sa tubig. Habang abala si Hutch, sinuntok siya ng isang lalaki na naging dahilan para mahulog din siya sa tubig. Pagkatapos ay sumigaw ang tulisan sa pulis na sinasabing sila ay inupahan upang takutin ng isang simpleng turista. Ngunit si Hutch ay malinaw na hindi isang simpleng tao. Sa sandaling yun si Hutch ay umakyat pabalik sa bangka na may baon na galit na hindi na magpipigil pa. Una ay sinunggaban niya ang pulis at pinukpok ang ulo sa kisame, sumunod ay binasag niya ang isang estatwa at ginamit ang ulo nito bilang sandata. Sinubukan ng isang tulisan na saksakin siya ngunit binali niya ang kanyang kamay. Sa huli ay paulit-ulit niyang sinuntok ang mukha ng pulis habang sinasabing nagpapahinga lang siya. Nang maglaon ay tinawagan ni Hutch ang kanyang ampon na kapatid na si Harry at sinabi na ang Plumberville ay hindi na kasing ganda gaya ng naaalala niya. Ipinaliwanag ni Harry na ang lugar ay isang lumang ruta ng kalakalan at dinala sila roon ng kanilang ama noong araw dahil nasa misyon siya at hindi upang magbakasyon. Lahat ng mga pulis doon ay corrupt at nagtatrabaho para sa sindikato. Sumunod ay tinawagan ni Hutch si Barber na nagpapatunay na ang Plumberville ay isang lugar para sa lahat ng uri ng ilegal na kalakalan. Ang boss ng krimen ay isang babaeng nagngangalang Lendina. Siya ay lubhang mapanganib kaya pinayuhan ni Barber si Hutch na umalis na. Samantala, naghahanda sina Martin at Abel ng ilang ilegal na kargamento para ipadala at ang isa sa mga kahon ay may kumukurap na screen dahil may plano si Martin na ilagay sa alanganin si Lendina. Pagkaalis ni Martin ay nakatanggap si Abel ng tawag mula sa kanyang mga tauhan na nagsasabi na si Hutch ay hindi lang isang turista. Sa isang kasino ay nagpapanggap na nakikipaglaro si Lendina ng baraha sa isang kliyente nang bigla na lang sinaksak ang kamay nito. Pagkatapos ay pinatay niya ang dealer at sinaksak ang mata ng kliyente bago sinuri ang tenga nito. May earpiece pala ang lalaki na tumutulong sa kanya upang manalo kaya naman galit na galit si Lendina. Sinubukan ng mga iba na tumakas, ngunit mabilis na sinabihan ni Lendina ang kanyang mga alip-ores na huwag mag-iwan ng mga saksi at sunugin ang lahat. Pagkatapos ay tinawagan ni Lendina si Martin na nagpapaalala sa kanya na ang kargamento ngayon ay ang pinakahuli dahil sa wakas ay mababayaran na ang utang ng kanyang ama. Gayunpaman ay sinabi sa kanya ni Lendina na ang kanyang utang ay hindi na matatapos at ang kanyang ama ay namatay dahil siya ay hindi marunong. Pagkatapos ay tinawagan niya si Sheriff Abel at sinabihan na paalahanan si Martin kung para kanino siya nagtatrabaho. Pagbalik sa pamilya, nasa parke sila na sinusubukan na hanapin si Hutch ngunit hindi nila ito mahanap kaya bumalik na lang sila sa hotel. Doon ay kinabahan sila ng may agresibong kumatok sa pinto, ngunit si David pala ito na may dalang pagkain at sinabi sa kanila na may pinuntahan lang saglit si Hutch.
Samantala, dinukot ng sheriff ang anak ni Martin na si Max at tinalakay ang isang plano sa kanyang mga tauhan na dalhin siya kay Lendina. Nag-ambala sila ni Hutch na binubuhusan ng gasolina ang isang tumpok ng pera. Kumuha siya ng lighter at itinuro ang mga bomba sa likod niya habang sinasabing kaya niyang pasabugin ang buong lugar. Ikakagalit ito ni Lendina dahil mawawala ang kanyang kargamento gayunpaman, hindi ito gagawin ni Hutch kung mangangako ang sheriff na hindi na niya guguluhin pa ang kanyang pamilya. Galit na galit si Abel ngunit ayaw niyang makipagsapalaran kaya tinanggap niya ang panukala. Nang paalis na si Hutch ay lumabas si Max sa isang van para humingi ng tulong ngunit nanatiling tahimik si Hutch lumabas at nagmaneho palayo. Sa gulat ng mga tulisan ay bumalik siya at agad nagsimula ang isang malupit na laban at ang ilan sa mga ito ay tumakas sa takot. Sa loob ay namamangha at natatakot na nanunood si Max na manumanong nilalabanan ni Hutch ang mga ito. Sa huli ay naubos ni Hutch ang mga kriminal pagkatapos ay pinalaya niya si Max at sinubukan na umalis. Sa oras na yun ay nagpaputok si Abel ngunit nabigo siya gamit ang huling bala na mayroon siya. Hindi pumapatay si Hutch ng pulis kaya nagpaputok siya sa taas, ngunit nahulog ang spark sa tambak ng pera at agad na nagliyab dahil sa gas. Tumakbo si Max at Hutch palabas ng gusali habang ang apoy ay mabilis na kumakalat, umabot sa mga bomba at nagdulot ng malaking pagsabog. Hindi nagtagal ay nalaman ni Lendina ang tungkol sa insidente at nakita niya ang mukha ni Hutch sa mga CCTV camera. Tinutunto na siya ng kanyang grupo at nahanap ang kanyang pamilya na nasa hotel. Tinawagan siya ni Abel upang bigyan ng babala ngunit inisip lang ni Lendina na siya ay walang silbi. Nang maglaon ay dumating siya sa kanyang pamilya, kinabahan si Brady nang makita niya si Max pero nagkamay ang dalawang lalaki. Naiiyak si Becca nang malaman niyang aalis na naman si Hutch para sa isang misyon dahil nangako siyang hindi siya magtatrabaho sa oras ng kanilang bakasyon. Ipinaliwanag ni Hutch na hindi ito sinasadya at inamin na wala siyang kontrol sa kanyang trabaho kaya dapat nang umalis si Becca kasama ang mga bata gayunpaman ay tumanggi siya at sinabihan siyang ayusin ito. Pagkatapos ay pinuntahan ni Hutch si Martin upang sabihin sa kanya na nasa kanya ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagbahagi si Martin ng inumin upang pasalamatan si Hutch at sinabi sa kanya na pinatay ni Lendina ang kanyang ama. Minana niya ang utang sa ilegal na negosyo pero ayaw niya ito at higit sa lahat ay ayaw niyang masali si Max dito. Sa oras na yun ay nagtitipon na si Lendina ng isang grupo para mapatay ang buong pamilya. Ibinigay ni Martin kay Hutch ang lahat ng armas na mayroon siya at sumang-ayon na isara ang water park sa araw na yun para gamitin sa larangan ng digmaan. Dumating din sina Harry at David upang tulungan silang mag-set up ng mga bitag sa buong parke. Nang tapos na sila ay ibinahagi ni Hutch ang kanyang mga pag-aalala na baka maging katulad niya si Brady dahil halatang naapektuhan sila ni Harry sa trabaho ng kanilang ama gayunpaman, sinabi ni David na mas mabuting tao ito kaysa sa kanya. Sa kubo ay napansin ni Becca na nag-iwan ng dart gun si David, kaya agad niyang sinabihan ng mga bata na maglalakad-lakad lang siya sa labas. Pagdating ng gabi ay dumating si Lendina at ang kanyang pangkat sa parke. At habang naghihintay sa labas sina Hutch at Martin ay nilapitan sila ni Abel na umaasang mapapasuko sila gayunpaman ay nais ng dalawa na lumaban. Si Abel ay gumawa ng kilos upang ipahiwatig na siya ay nabigo at sinubukang bumalik sa sasakyan, ngunit inutusan ni Lendina ang kanyang mga tauhan na barilin siya. Si Hutch at Martin ay tumakbo upang magtago habang ang mga kriminal ay pinaligiran ang paligid ng parke. Ginamit ni Martin ang martilyo sa isa sa mga laro upang ma-activate ang unang bitag na nagpaputok sa isang grupo ng mga mina na nasa ilalim ng lupa na naapakan ng mga tulisan. Nagpanggap si Hutch na sumakay sa isa sa mga rides at niloko ang mga humahabol sa pamamagitan ng pagpapasunod sa kanila papunta sa isang manika. Pagkatapos ay binuksan niya ang makina at agad na pinabagsak ng gumagalaw na cabin ng mga umaatake. Halos maubos ang mga alip-ores ni Lendina ngunit ang babaeng boss ay hindi pa rin natitinag. Pagkatapos ay tumakbo si Martin papunta sa susunod na lokasyon at isang tulisan ang nagawa siyang mabaril sa binti at sa kabutihang palad ay napansin ito ni David na nagpaputok gamit ang isang machine gun at sa pagpapatuloy ng digmaan ay nabaril din si Hutch sa braso. Samantala dumating ang pangalawang pangkat sa kubo para patayin ng pamilya gayunpaman, si Harry na kanina pa naghihintay ay pinatay sila isa-isa gamit ang kanyang espada. Bumalik sa parke, nahanap ni Hutch si Lendina kasama ang dalawa niyang mahusay na alip-ores. Inatake nila si Hutch at natalo. Nang papatayin na nila si Hutch, biglang lumitaw si Martin sa malapit at binaril ang dalawang babae sa ulo. Si Lendina ay mabilis na ibinato ang kanyang kutsilyo sa dibdib ni Martin, pagkatapos ay umupo siya sa ibabaw ni Hutch at kumuha ng isa pang kutsilyo na handa na siyang patayin. Sa sandaling yun ay dumating si Becca at binaril siya sa mata na agad niyang ikinamatay. Sa kasalukuyan, sinusubukan pa rin ng FBI na tanungin sina Hutch at Becca.
Ngunit sa sandaling yun ang mga ahente ay nakatanggap ng isang tawag at napilitang palayain ang mag-asawa. Pagdating sa bahay ang buong pamilya ay natutuwa sa kanilang mga larawan sa bakasyon. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!